Kumusta? Welcome sa Lenda Academy. Nasa cooperative edition na tayo ngayon at sa mga susunod na module, tutuklasin natin ang mga tampok na para lang sa mga kooperatiba. Magsimula tayo sa puso ng lahat ang mga miyembro. Buksan natin ang members sa ilalim ng CDA Compliance Center. Ito ang inyong member registry. Dito nakatala ang bawat miyembro ng kooperatiba. Sa bawat hilera, makikita ninyo ang member number, ang pangalan, ang uri ng membership, regular o associate ang status, at kung kailan sila sumali. Sa gawing kanan, ang kanilang share capital common at preferred pati ang bilang ng aktibong utang, at kung nakalink sila sa isang borrower record. At sa itaas, may search at mga filter para mabilis ninyong mahanap ang sinumang miyembro. Tandaan, sa isang kooperatiba, ang mga miyembro ang mga may-ari kaya ang malinis na registry ay ang pundasyon ng lahat. Buksan natin ang isang miyembro para makita ang detalye. I-click ang view kay Maria Bautista. Heto ang kanyang profile at ang mga tab, profile, share capital, borrower link at iba pa. Pumunta tayo sa share capital. Dalawang uri ng shares ang hawak ni Maria. Una, ang common shares. Ito ang boteng shares, ang tunay na pagmamay-ari sa kooperatiba. Pangalawa, ang preferred shares. Pang-imbestasyon. May perming dividendo pero walang boto. Sa bawat account, makikita ninyo ang subscribed ang pinangakong halaga, ang paid up ang aktwal ng nabayaran, at ang current balance. Pwede rin ninyong i-print ang share certificate galing dito. At sa ibaba, ang buong transaction history, bawat kontribusyon, withdrawal at dividendo may tala. Kompleto at handa sa audit. Ngayon, magdagdag tayo ng bagong miyembro. Balik sa members, tapos i-click ang new member. Punan natin ang forma, ang pangalan Antonio Reyes, ang contact number, ang petsa ng membership ngayong araw. Panatilihin nating regular ang uri at active ang status. At ang hanapbuhay niya may sari-sari store. Kapag kumpleto na, i-click ang create member. Ayan, naitala na si Antonio bilang bagong miyembro at automatic kong binigyan siya ng sariling member number. Pero pansinin, wala pa siyang share capital. Kaya ang susunod nating gagawin, itala ang kanyang unang bayad. Itala natin ang unang share capital ni Antonio, buksan ang share capital tapos post-transaction. Piliin muna ang miyembro, i-type ang pangalang Reyes, tapos piliin si Antonio. Ang uri ng share, common. Ang uri ng transaksyon, paid up capital, ang aktwal na bayad na papasok. Pansinin ang paliwanag sa ilalim. Dinaragdag nito ang balanse. Ilagay natin ang halaga, 10,000 piso at isang maikling remarks. I-post na natin. Ayan, may bagong transaction number at ang common share account ni Antonio ay may 10,000 piso na. Ganun kadali miyembro ka na. May share capital ka na. Balik tayo sa share capital ledger, ang buod ng buong kooperatiba. Sa itaas, 4 na sukatan. Una, ang kabuuang common balance ng lahat ng miyembro. Pangalawa, ang preferred balance. Pangatlo, ang kabuuang paid up common shares. Ito ang tunay na equity, ang kapital na pinondohan ng inyong mga miyembro. At panghuli, ilang aktibong account. Ang mga numerong ito ang batayan ng inyong dividend computation sa katapusan ng taon at bahagi ng inyong CDA reports. Isang tingin lang, alam ninyo agad ang lakas ng share capital ng inyong kooperatiba. At iyan ang members at share capital ng Lenda. I-recap natin. Una, ang member registry. Dito nakatala ang bawat miyembro kasama ang kanilang uri, status at share capital. Pangalawa, ang share capital ng bawat miyembro, common at preferred shares, may subscribe, paid up at kumpletong transaction history, handa sa audit. At pangatlo, madaling magdagdag ng bagong miyembro at magtala ng kanilang mga kontribusyon. Nakikita ang kabuuan sa share capital ledger. Ito ang pundasyon ng Cooperative Edition. Dito nakasalalay ang dividends at ang mga CDA report. Sa susunod na module, tutuklasin natin ang savings at time deposits kung paano nag-iipon ang inyong mga miyembro. Kita-kita tayo dong!